Ipapakita ko po sa inyo kung ito ba ay makakatulong sa inyong engine or ito pa ang sisira sa inyong makina. Susubukan natin ito na bugahan ng particles. Ito po yung ginagamit doon sa sandblaster. Titignan nyo kung may lalabas na sand, itong buhangin dito. Ngayon, kapag walang lumabas na sand dito, safe ito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa dami-dami po ng mga questions, mga comments na pumapasok sa ating channel, ang lagi nilang tinatanong, kailan daw po ba magpapalit ng ATF? Kailan dapat mag-change oil? Lagi ko po sinasabi rin sa vlogs, kailangan i-check nyo. Sabi ko nga, kung pwedeng every change oil nyo, magpapalit din kayo, kaya lang mahal. Ngayon, ang gagawin mo, i-check nyo talaga yung ATF. Yun nga lang, kakaiba itong mga Fortuner na to, pati yung mga naka-lifetime fluid. Ito kasi nga Fortuner na to, WS2. Saka hindi nila ina-advise na mag-change fluid ka. E paano kung ang makukuha natin talagang sunog na? Di ba? So iyon, desisyon na ng may-ari kung papapalitan niya o hindi. Pero siyempre, kaming mga mekaniko, pag ang isang bagay na sunog na, wala na yan. Hindi na siya mag-work as magandang lubricants or magandang fluid. Kaya dito, titignan ko ngayon yung fluid nito. Kung ito sunog na, magdidesisyon yung may-ari. May waiver pa nga kaming pinapipirmahan dito eh. Kasi nga talagang bumibigay yung clutch drum. So pag ito pinapalitan ni sir dahil sunog na, call na yon ng may-ari. No? Discretion niya na yon. Kaya ito, kukuha tayo ng sample ng fluid para ipapakita natin dun sa may-ari. Ano Rudy, nakakuha ka na? Kasi kung maganda, hindi natin papalitan. Susunod tayo doon sa talagang kung ano yung dapat gawin. Pero kung sunog na nga ito, hindi mo pwedeng pagtagalin yan kasi talagang masisira ang transmission mo. So ito na po yung nakuha nating fluid. Sa grade, kung gegradean ko to, 100% yung okay, ito 50%. Ano sir, obserbahan mo. Ilan na po tinakbo? 87. 87. Oo. Pero wala man ako nararamdaman na. Oo, wag na lang natin palitan kasi nakakatakot eh. Baka mamaya pag pinalitan ko to, magbago yung kanyang texture, magbago yung kanyang viscosity, manibago yung yung transmission nyo. Ang gagawin natin dito sa Fortuner na to, yung hindi nyo pa napalitan, ano nga po yun? Fuel filter. Fuel filter. Yung diesel natin dito, dalawang klase. May mura at may mahal. Ano po yung madalas na kinakarga nyo? Ay yung sasyan na yung pinakamahal ng diesel na V-Power. Ba talaga oh. Ikaw kuya, anong kinakarga mo? Yung Petron Turbo. Turbo, ikaw sir. Kayo sir, anong Ako, Caltex lang eh. Regular sa Caltex. Regular. Kumikita kami sa cleaning ng injectors eh. Diba, dito, pag tinanggal namin injectors niyan, magkano ang cleaning? Cleaning lang yun ha, walang calibration pa yun. Pati sa cross, ikaw, magpapalit ka ngayon na ilang nozzle? Apat na nozzle. Oh. Kung tutusin, kung maganda yung diesel na ginagamit nyo, less kayo diyan sa ganyang problema. Pero ang tanong lang po doon, bakit meron silang murang diesel? Halimbawa sa Shell, fuel save. Pero meron din siyang Shell na, ano yung mamahali ng Shell? V-Power. O, laki ng diferensya nun. Pag tinanong mo sila, sasabihin ba nilang, parehas lang yan? Sasabihin ba nila yun? Hindi po. Hindi nyo bibilin yun eh. Pero ang epekto talaga nun, mas maraming nakalagay na additives. Yun nga yung sinasabi ng mga nagmamanufacture ng mga piyesa na yan, dapat ang ginagamit mo ay yung matataas na quality ng diesel. So ngayon, ito hindi pa napapalitan, ang tagal na oh. So makikita natin mamaya, pag binuksan to, kung gaano kaitim yung filter na yan. Air filter ni Kuya Ray. Ito yung original, pagbago, ito na yung sa kanya. Oh, hindi naman po. Hindi po masyado. Kasi sabi ni Kuya Ray, yung anak niya gumagamit, pero ang maintenance sa kanya. Lugi talaga ang mga magulang, sir? Oh. Pero siyempre, pagka ganito na ang air cleaner mo, yung filter, medyo lalakas ka sa fuel kasi nare-restrict yung pasok ng hangin. So pag nare-restrict yon, may pagkakataon nga magche-check engine ka eh. Kasi po, kapag hindi gumagana pa yung turbo mo, pero ang turbo umiikot once start mo. Kaya lang sinasabi kong hindi pa siya gumagana kasi meron tayong tinatawag na 14.7 na atmospheric pressure. Ito, 14.7 yan. So pag naka-minor ka at konting idle mo, 14.7 pa rin yung nahihigop ng engine. Di ba?
Pero pagka gumana na yung turbo, nagdadagdag siya doon, nandun sa 14.7 pataas. Nandun na siya sa 15, 16, yun na yun. So nahihirapan yung hangin na makapasok. Kaya nagkakaproblema itong mass airflow sensor minsan, pati yung MAP na nandito, yung manifold absolute pressure. Ngayon sir, mas maganda to. Kung i-compare mo doon sa aftermarket na yan, yung stainless. May nakikita kayo? Naaninag nyo, lampas-lampasan, Dito may nakikita kayo? Hindi dahil sa marumi to. So, ibig sabihin dito, talagang walang makakalampas na dumi. Kaya dito, maganda o puti siya, Pero dito, maitim. So, ibig sabihin, dito, wala talagang dumi na papasok sa system ng makina mo. Pero dito, marami. Kasi masyado parang madalang siya, no? Opo, ito yung mga racing filter. Kung nangangarera ka, pwede dito. Kasi kailangan niya ng open talaga. Open talaga yun. Hanggat maaari nga, kung pwedeng rekta, kaso baka may mahigop na bato. Wasak ang makina mo, wasak ang turbo mo. So ito, hindi advisable kung mga regular na yung pang city driving lang. Mas maganda to, every 6 months nga lang, palit kayo. Every 6 months or 1 year, pinakamatagal na. Para maganda talaga yung hangin na may higop. Ito, hindi ko ina-advise kung daily driven ka, city ka lang, or panggamit personal, ito sa racing maganda to. Oo. Yan tignan mo. Kita ba? Kita eh. Ayun kita nga. Kita ko nga yung cellphone ko Pang racing, walang problema. Pero kung talagang daily driven, balik tayo sa stock. Opo, balik tayo sa stock. Ito, nakatalikod ko. Yan na. Ayan na. Diyan natin kung gano'n karo ito. Sayang yan, panlinis mo. Tapo mo yun, lagay mo dyan. Ito na yung filter, sir. Ito po yung filter nyo. Oo, ayan. Lalo na siguro kung regular diesel ba ang gamit ko. Oo. Mga kapatid, nakausap ko po yung may-ari nitong Montero na to kahapon. Pumunta po sa akin si Direk Hill. At sinabi nga niya po na hindi naman daw po ito talaga laspag ang pagkakagamit nito. Sa totoo lang, mababa pa po ang kilometrahe na tinakbo nito. At talagang properly maintain siya, ang pag-change oil niya, lahat. Ibinibigay niya lahat ng pag-aalaga dito sa sasakyan. Pero, ang bilis nga pong nag-blow by nito. Ipapakita ko ngayon sa inyo, yung mga videos na nakuhanan namin dito na talagang pumping oil na po siya dito sa dipstick. Malakas na po yung oil na lumalabas dun sa dipstick. Ngayon, ang tanong niya po sa akin, ano kaya daw po ang naging dahilan kung bakit ang bilis nag-blow by nung kanyang engine? Ako po, pinag-aralan ko siya. Halos sa buong magdamag kagabi ay nire-research ko kung bakit gano'n na lang at biglang nag-blow by itong kanyang makina. Hindi naman siguro bigla, hindi niya lang napapansin na meron na talagang tilamsik ng oil dun sa dipstick. Ang nakita ko pong problema ito, itong kanyang racing filter. Meron po akong ginawang test dito, ipapakita ko po sa inyo na talagang nakakalampas po dito yung mga dumi na nandiyan sa kalye natin, habang ginagamit mo to, nakatraffic ka, ang nahihigop na hangin ng yung air cleaner doon, dadaan dito yon. Ngayon, nakakalampas lahat yung mga maduduming particles. Ang matindi doon, yung particles na madumi na yon, may kasama po yung iron, barium, and copper. Mayroong 3 heavy metals na pumapasok dito, papasok ngayon dito sa intake manifold mo, hanggang makarating diyan sa EGR, dadaan doon sa intercooler, makakarating doon sa EGR at papasok doon sa makina mo. So yung mga metals na yon, iron, copper, and barium, maaaring hindi siya visible sa mata natin at pagpasok doon sa cylinder, yung mga tiny particles po na yan. So magiging parang abrasive materials po siya na kumakaskas ngayon doon sa cylinder wall mo, doon sa piston ring mo. Kaya po ang nangyari dito talagang madumi yung nahihigop na hangin ng makina mo. At yan ang naging dahilan para sa akin nung pag-blow by po nung makina na to. Kasi sabi nga nung may-ari, alagang-alaga yan, ang change oil niyan, halos talagang hindi pinababayaan ng driver ni Direk. Pero bakit ganun ang nangyari? Kakaunti lang ang tinakbo nito. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano nagtatrabaho itong racing filter na to. Gumawa po ako ng experiment na ako po ay may pinadaan na particles dito, yung ginagamit sa sandblasting, yung buhangin na yon na kulay puti,
At makikita nyo po na talagang dumadaan dito. Ito po, panoorin nyo. Ipapakita ko po sa inyo kung paanong itong racing filter na to na inilalagay nyo diyan sa mga sasakyan nyo, sa mga SUV nyo, kung ito ba ay makakatulong sa inyong engine or ito pa ang sisira sa inyong makina. Susubukan natin ito na bugahan ng particles. Ito po yung ginagamit doon sa sandblaster, itong particles na to. Ibubuga natin yan dito sa pamamagitan ng nitong hangin na palabas naman na galing dito sa ating vacuum cleaner. Ngayon, titignan nyo kung may lalabas na sand, itong buhangin dito. Ngayon, kapag walang lumabas na sand dito, safe ito. Talagang magandang klase. Pero pag may lumabas na sand, ibig sabihin, lahat ng dumi na nasa kalsada habang ginagamit mo itong sasakyan na to, na ito yung kanyang racing filter, nako mga kapatid, baka ito ang cause kung bakit maraming mga gumagamit nitong racing filter na to at nagkakaroon ng blow-by ang kanilang mga sasakyan. Okay, ito, susubukan na po natin. Una, pakita ko muna sa inyo, itong sand na to, talagang makikita nyo yung granules. Tapos susubukan din natin ito sa standard na paper filter. Kukuha ko dito. Yan, pupunuin natin to kasi ito ay ibubuga ng ating vacuum cleaner. So this time, hindi sa vacuum, pabuga siya. Yan. Okay, nandun na siya sa loob at ito itututok ko dito. Yan. Tapos bubuksan natin yung ating vacuum cleaner. Makikita nyo ngayon kung meron bang lalabas na buhangin na to, itong sand na to dito. Okay mga kapatid, ito, tignan nyo po. Sige Pyong, pindot. Okay, patay. Itatry naman natin sa standard na filter, yung paper filter. Lalagyan ko ulit ng blasting sand, yung ating vacuum, para ibubuga natin dito sa paper filter. Yan, dinamihan ko na. Okay, ayan po Try natin ngayon. Okay. Okay na, try na. Alam niyo po mga kapatid, yung mga preno natin, lalong-lalo na yung nandun sa harapan. Yung front brakes natin, may rotor disc, tapos may mga disc pad. Karamihan ng mga nabibiling mga disc pad, meron pang tinatawag na Metal King. Pag tignan nyo yung disc pad na yun, meron ka makikita parang mga tanso, saka yung iron. Ngayon, napupudpud yun at nagiging dust. So ito nga po ay tinatawag ding pollution. Kung may pollution doon sa mga goma natin, doon sa mga gulong, doon sa mga rubber, pati doon sa mga plastic, may pollution din pong naiaambag itong mga brake pads at ang matindi pa po doon, yung mga rotor disc natin, yung mga disc brake na yan, napupudpud din yan. So iyan yung araw-araw na nahihigop ng makina mo kung hindi ka gagamit ng stock na filter. Kasi sa stock na filter, kung meron man lulusot dito, kaunti lang. At iyon nga yung pinakita natin sa video. Samantalang dito, nakita nyo, ang daming lumusot nung dust na yun, no? Yung sand na ibinuga natin dito at kitang-kita naman na talagang lumalampas dito. So, i-assume nyo na habang minamaneho mo ang sasakyan mo dito sa mga traffic na kalsada natin at lahat ng katabi mo nagbubuga ng pollution yung kanilang mga brakes or meron talagang napupudpod ng mga brake pads doon. Yung mga particles po na yon ay mayroong kasamang iron, barium, at copper. So, iyon ay siguradong masisinghot ng iyong makina kapag ka hindi maganda ang ginamit mong air filter. Kaya nga po, doon sa mga nakaraang vlog ko, sabi ko, huwag na kayong gumamit ng mga ganito unless mga ngarera. Ito naman nakadesign talaga to sa racing filter. Nandun ka sa racetrack. Hindi katulad dito na nasa city ka, na talagang, ayan, nakatabi mo, ang dami-dami mga sasakyan, lahat yan ay napupudpod ang kanilang mga brake pads, harap at likod. May kasama pang napupudpod dun sa gulong. So, yan ay mahihigop ng makina mo. At iyon ay metals, heavy metals yon, papasok diyan sa piston ring mo, hahalo doon sa oil. So, magiging abrasive material yan na magkikiskisan doon sa cylinder wall mo at doon sa piston ring.
Yan po yung kinalabasan ng aking experiment. So yun po mga kapatid, sana po kung nakatutulong po itong aking mga vlogs at itong mga videos na ipinapakita ko po sa inyo, sana po paki-like nyo po, paki-share nyo, at paki-subscribe na rin po sa aking pong channel. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.